Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo, malapit na. Ang Anti-Supot Social Club. Brr! Let's get it! Pwede mo kami bisitahin sa website namin, antisupportsocialclub.com, and on our Instagram and Spotify as well. Yeah. Ato klase supremo ng mga liti mong classes na pangit. Doon sa nagko-comment dyan na nagagalit lagi kasi nagmumura ako, putang ama mo. Minura ka pa tuloy ulit. Joshon Point para sa lahat ng social media. Wala tayong kalaban, pero pag gusto mo, wag, relax ka lang. Papalag naman eh! Putang relax ina, ka lang. sa ilog. Dota 1v1 sa ilog. Ikaw na! So isa daw, general lang. So, naghahanap kasi ako ng tanong sa Telegram. Nagsasorry oh. Sa Yan, ganyan Telegram. yan eh. Pag nagsasorry siya dun sa niya eh, tagal, tas alam mong may pinagdadaanan. Ay, nako. So isa daw, general lang. So, Army, ingatan nyo yung pera nyo, ha? Oo, wag niyong iano dun sa TikTok na free Telegram group daw. Pagpasok niyo dun, pasok daw kayo dun sa mas intensive na wisdom, may bayad. Tangina, nakabaliw. May Nagagalit na naman yun. Dahil sa TikTok niyan, pre. Hindi, nainis ako eh. Okay. Nainis ka. Oh, Anyway. Nainis sa'yo to, pero sa akin ka nagagalit. Hindi, ito. Si Joshon Point, may asawa yun. Ano kasi to, pre, parang pantasya to ngayon. Pantasya to ng mga Gen Z ngayon. Ang dami kasing gumagawa nito, pre. Yung parang, ano yun? Parang 22 yung babae, 24 yung lalaki, tapos kinasal na sila agad. Oh. Usually sa West eh. Pero kasal sila. Sa madaling sabi, maagang pagpapakasal. Sa madaling sabi, bago pa lang yung relasyon, talagang bago pa lang, 1 year, pinakasalan agad. Anong thoughts nyo dun sa pinapakasalan agad? Ganun, parang 24 yung lalaki, 22 yung babae. Yun na daw yung bagong ideal ngayon. Yun yung nangyayari. Pag hindi daw ginawa sa'yo ng boyfriend mo yun, knowing na may mga gumagawa nun, hindi ka daw mahal ng lalaki. Anong thoughts nyo dun sa ganun na maagang pagpapakasal? Sa akin, okay lang naman. Wala naman problema. Basta virgin yung babae, tapos maganda yung upbringing ng parents. Makikita mo naman yun eh, pagka binrackground check mo eh. Makikita mo kung paano niya kausapin yung parents niya, pag bumisita ka sa kanila, pagmasdan mo rin yun. May mga tantusan ka, pre, na pag Ayaw rin nahit yun, naman eh. papakasalan mo? Oo naman. Kahit ganun, parang 23 ka lang, ganun? Oo, kung virgin eh, why not? Kasi Panalo ka dun eh, no? Oo, kasi virgin, maganda upbringing. Pero hindi yung basta birhen lang ha. Hindi yung basta porket wala siyang sex experience, go ka ng pakasal. Hindi ganun. Tignan mo rin yung upbringing ng parents. Hindi naman sa shoes ko, no, specifically, dun yung sa tanong mo kung ano ba yung point of view ko dun sa mga taong ganun. No? Sabi ko, wala namang problema sa akin wala namang kaso nga. As long as maganda nga yung upbringing ng babae. Kasi bakit mo naman ipagdadamot sa babae yung bagay na pwede naman niya ma-acquire, 'di ba? Especially ikaw, wala ka pa naman din napapatunayan sa edad mo na 'yan. At least yung babae, buti pa nga may napapatunayan na sa'yo kahit papaano. Wala pang gumagalaw sa kanya, ikaw pa lang. Doon pa lang, pwede naman 'di ba? Sacred ng religion, sacred din naman yung katawan ng babae at that time. So why not? Iningatan niya Kung tutusin niya, panalo ka pa doon kasi wala ka pa napapatunayan pero may premyo ka na. So, ma-advise mo sa mga lalaking makakapanood ngayon, like for example, wala silang problema sa pera, okay yung babae, yun. Match yung babae na dinescribe mo sa babae nila ngayon, advisable pakasalan nila ngayon. Kung gusto nila. Yeah. Kung gusto lang nila. Kasi nga, maganda rin yun, may gabay ng religion nila di ba? Kagaya sa iglesia, may mga ganun nangyayaring edad pre sa iglesia. And sa nakikita ko, matibay naman yung family ng ibang iglesia up until now, magkasama pa rin. Actually, mas maraming nuclear family dun compare sa Catholic. Yeah. Hindi naman sa binabasbasan ko yung iglesia, no? Pero sinasabi ko lang, parang mas maraming maayos ako nakitang nuclear families na nabuo doon. Actually, totoo. Yeah. Compare sa Catholics na medyo nagiging normalize yung breakup even kahit magkasal sila. Medyo naghihiwalay pa rin. Doon so, talagang
talagang ginaganon sila ng religion nila. Yes, sir. Tapos pagka nagkakaproblema, ang pagkakaalam ko, parang kinakausap din sila eh. Parang may namamagitan. Yeah. Ganun. Napapadala. Libre therapy sa kanila. Parang may ganun, pre. Council. Parang may Council. papadala, may council, tatanungin, ba't di na kayo Actually, nakakasamba? okay yun, pre. Pupunta ka sa bahay mo, ba't di na kayo nakakasamba? Ano ba nangyayari? May problema ba kayo sa family nyo? May mga ganun sila. Actually, Ay, sino? kinonsider ko rin yun, pre, nung parang gusto ko nang... Religion riz ba yan, pre? Ha? Religion riz. Ikaw, Hindi, gago, ano ka hindi. lang eh. Pambababae yata Gago yun. hindi. Kinonsider ko rin yan, pre, na nung sabi ko, kasi nga, nung pag na-realize nyo, ito sa mga lalaki dyan, pag na-realize nyo yung mga department ng buhay na dapat yung ganapan, kasama dun yung spiritual. So, hindi naman kailangan na may religion ka. Pero, ako kasi, kung hindi, like for example, hindi naman ako ganun na into sa God. Kung may religion ka na pinupuntahan, mas mag-guide ka, parang ganun. Kinonsider ko rin yung pre, yung iglesia. Kasi tangina, sobrang disiplinado. 'Di ba? May mga tropa akong ulol, pero pag samba, mag-islaks, magpopolo, andun yung disiplina. Tsaka yung totoo yung sinabi mo na marami din akong kilala na magjowa or pamilyang iglesia na okay hanggang ngayon. Oo, marami nga silang nuclear family na Tsaka marami akong napagtitibay. kilala na yun nga, murang edad, iglesia, kinasal sila. Actually, hindi naman murang edad yung 24 years old, pare. Dati, panahon nila lola, yung ganyang edad niya, late ka na eh. Normal Kumbaga, yan. parang, pag 19 yung babae, hindi ka babae papakasal. 20 yung babae, 20 Normal years yun old. dati. Tayo na yung mga lola Ginaganon ganun, no? sila dati, hindi ka papakasal. Magulat kayo yung mga lola mo, kinasal 17. Huwag naman ganun. Siguro mga 18, no? Up. Diba? Kahit pa paano, diba? Yung pare, yung ginawa niyang example kanina, yung sa States nga, 24, 25, usually kinakasal na yung mga couples doon sa States. Kasi dapat i-consider din dito sa usapin na to yung financial capability ng tao. Kasi yung sa States, maaga pa lang, kahit high school graduate lang sila, pwede na silang kumita ng malaki. Diba? Dito kasi sa atin, standard ang pag-college. So, sa college pa lang, kakainin na yung edad mo. 4 na taon, hanggang 5 taon, ang buhay 22. mo. Yeah. 22 ang usually gumagraduate ang tao, di ba? college, Ang college. So, 22 ka graduate mo pa lang, wala ka pang kahit anong financial capability nun, pare. Di ba? I agree. So, hindi magandang kung sino mang babae, Pinoy ba nagsabi niya? Oo. Hindi ka nag-iisip na naman. No? Siguro, 24 ka, no? Gusto mo ikasal ng 24, pero for sure ako, ang ideal mo, 30 plus na lalaki. So, kung ganun ang mindset Tuturo mo ako. Hindi. Or hindi 30 plus na lalaki, pero mga gantong klaseng lalaki, yung talagang kompleto abundance na. sa resources. Oh, kompleto Oo, na. Hindi siya Nice, hindi nagiging fair yung doon, pare. Hindi nagiging fair yung babae doon kasi again, hindi ka nag-iisip. Kayo mismo, most ng kaedad mo kakaumpisa pa lang sa karir. Paano mo sasabihin dapat ikasal ka diyan? Ito nga kaya nga sabi ko kanina, lugi nga babae Oh. sa part na yun. Kasi may bibigay niya na kagad yung sarili niya. Yeah. And tanong, pare, sa generation ngayon na promiscuity nga, make sure ba nila na virgin din ba sila? Ayun nga. Di ba? Yun ang problema. Pwede, correct nyo ako pero alam ko pwedeng mapawalang visa pare pag niloko ka eh. Virgin, pwede ang alam ko. Oo, Pwede yun eh. Pwede mapawalang visa pre. So, pwede mo i-atras. Oo. Ano mo, trip mo. Yung ano na yan, 24, 25 na yan, madalas din yan nangyayari. Again, for sure ako nakita na naman niya to sa isang social media, kinasal, ganyan. Para sa akin, good thing na ganun mag-isip mga babae ngayon. Para i-push natin yun kasi Oo, ang naman. kasal, ang family kasi galing kasal pare. Para sa akin, backbone ng isang bansa yan. Kung mas maraming family at magkakasal, tapos matitinong babae at young age, may encourage sila na ingatan para pakasalan sila by the age of 22. Yeah. Pare, there's nothing wrong with that. Maraming magiging okay na nuclear family noon. Agree. At magiging relihiyoso yung family na yun at nasa gitna nila yung Panginoon. At tangina pare, mas magiging okay yun kaysa naman hintayin pa natin sila mag-28 kung ang dami ng kapokpokan na nangyari sa buhay nila. Dami ng titing dumaan sa kanila. Pakarat. Mas pipiling ko pang 22 yung babae, 21. 22 yung babae, 21, makasal na siya at virgin pa siya. Kaysa mag-28 siya na
niransak na siya ng iba-ibang Dami ang grrr. Na. Oo, doon sa timog sa ano. Ito rin lang din nung masasabi ko dyan. No? Kung yung girl na yun, nagsabi na gusto niyang ikasal because she wants to be married sa lalaking mahal niya and that's it. Walang problema. Kahit mismo yung lalaki na yun, dalhin lang siya sa huwes. Yun lang ang gusto niya, wedding, di ba? Ang ikasal Mute sila. mo kasi yan! Okay, agree ako doon. Sige, willing kang ikasal sa lalaki kahit yung financial capability niya hindi ganun kalakas. Gusto mo lang ikasal dahil mahal mo siya. Agree ako sa'yo. Pero ito ang problema ko sa karamihan ng babae rin na hindi rin nag-iisip. Ito na, let him cook. Gusto nila kaya gusto nila ng wedding kasi gusto nila nung celebration. Pero ayaw nila nung responsibility ng kinakasal. Yun lang ang madalas ng gusto nila eh. Let him cook. Yun ang gusto nila eh. Kasi, gusto nila ng wedding kasi may invite nila yung mga friends nila doon, tapos magpapasosyal sila, sasayaw sila with their gown and whatsoever, nasa kanila yung attention. Pero after nung kasal, na ito na yung realidad ng ikakasal, yung responsibility, kailangan ninyo mag-adjust sa isa't Gawan mo isa. sandwich. Gagawan nyo ng sandwich, kailangan, kung ano yung kamalian ng husband mo, tanggapin mo. Kung ano yung baho niya, tanggapin mo. Ready ka ba doon? O hindi? For sure ako hindi eh. Ang gusto lang yung celebration. Yung celebration. Yung validation sa Facebook, congrats. Yung mga photos, yung putang inang videos. I agree. Yun ang problema doon. Kung ang idea mo lang, sige nga, tatanungin ko sa mga girls dyan, sige nga, bakit mo gusto magpakasal? Yan ang magandang question sa inyo. Baka kung sasabihin mo sa akin bilang girl na, gusto ko kasing ikasal sa boyfriend ko kasi nga gusto ko siyang pagsilbihan, gusto kong maka-experience Champion! Kung gusto ko maka-experience ng malalim na connection sa mahal ko, champion! Pero kung gusto ko, hindi, kasi maloko yan eh. Para di na siya makapagloko. Ay, wala. Parang ang stupido nun. Bata yun. Stupid. Bata yun. Tangina, champion nga yun. Actually, ganun, no? Wow. Kasi nakikita lang nila, putang ina rin kasi nung mga nagpe-flex nung kasal na ganun, pre, sa murang edad, yung parang nakalagay, kasal on a budget. Papakita doon, parang 5,000 lang, kinasal sila, renta yung gown, tas intimate lang, mga ganun. Tas trending. Bakit? Anong masama ang daming comment. Hindi ko alam kung bakit ba nila ginagawa yun na on a budget. No? I-share nila para tips and tricks daw, ikasal on a budget. Na ako naniniwala, wala namang babaeng gustong ikasal ng on a budget. Ang gano'n, 5,000? Oy, pare. Hindi Easy. Babae kay kakasal ka, gusto mo halagang 5,000? May mga religyoso kasi babae, pare. Hindi, in-stock ko yung mga nagpe-flex nung kinasal lang gano'n na halagang 5,000. No choice sila. May baby bump buntis eh. Kaya pala. Bakit? Wala namang masama doon ah. Ang nangyayari kasi pre, yung ibang babae na nakakita na, laki na, sa 5,000 lang oh. Mahal na mahal siya ng lalaki. Kasi naingit talaga sila. Oo, nakikita yung comment. Congrats sila, sana all pinakasalan. Nang hindi nila napansin, tangina mo, malaki na yung puso no. Buntis kaya pinakasalan. Okay lang pare. Ano ba? Okay lang. Anong okay lang? Kasi nga hindi pa kasalan na Totoo naman. Pare, good thing pa rin yun. Yeah, totoo naman. Ang nangyayari lang, yung mga babae masyadong nagiging delusional. Gusto kong ikasal. Ngayon, balik sa tanong niya, bakit? Ayan. Tangina, ready ka ba dun sa gender roles? Dun sa roles ng isang wife? Kasi pag kinasal ka, wife na kita. Let him cook! Kaya maganda pare, kung bago kayo magpakasal, no? Kasi syempre kasal din naman ako. Tanungin niyo yung mga babae niyo, bakit mo gusto ko ikasal? Pag sinabi niya talaga sa'yo na ang buong focus niya hindi sa sarili niya, kundi sa'yo, lalaki, vice versa, kung babae ka rin, tanungin mo rin, bakit mo ako gusto pakasalan? Yan ang pinag-usapan namin ng misis ko, bakit mo ako gusto pakasalan? Sabi ko, hindi pang sarili ko. Sabi ko, tawag dito, sabi ko, gusto ko itang protektahan, di ba? May mga pangarap ka na may pangarap na ako sa kanya. Ganon din siya sa akin kasi gusto na kitang pagsilbihan, gusto ko nang maging ganito tayo, ganyan. Okay, and yun na yun. Yeah. Yun na yung message nun. Pero kung sasabihin mo sa akin, gusto ko magpakasal because nakita ko doon sa internet na maaga sila nagpakasal. Gusto ko rin nun. Ano yun? Tangina, parang kalokohan tayo dito. Ang kasal pare, tatandaan ninyo ang kasal. Kaya majority ngayon, nag-shift na kasi dati, mga magulang natin, lolo natin, yun nga, maaga, 24, 25. Ngayon, kasi nga... Parang late pa nga yun noon late na yun noon. Ngayon kasi nagkaroon na ng shift ng tradition kasi nga,
Yun na nga, promiscuity, yung financial capability, mas naging mahirap nga ngayon. Kaya ayun, nag-a-adjust na, naging 30 na ngayon yung pinaka age ng kasal ngayon dito sa Pilipinas. So, again, good sa akin yun na gusto ng mga kababaihan na ikasal na sila. Ibig sabihin, bumabalik tayo sa traditional mindset. But again, traditional ba yung galaw ninyo? Yun, putang ina, yeah. Babalik tayo dun. So, pinakasalan ng maaga yung lola mo or yung mama mo, hindi naman sila nag-TikTok ng malaswa. Wala silang dump account. Hindi 4 hanggang 5 yung body count nila sa edad na 19. Uy. So, putang ina, know your place, di ba? Know your worth. Uy. Baka mamaya kasi, know your worth ka ng know your worth, worthless ka na pala. Diba? Tang ina nyo rin eh. Sana all pinapakasalon. Tang ina mo. Gago to. Misogynist talaga siya. Galit sa babae. Hindi. Tsaka yun pare, yung iba rin kasi, nagigets ko rin yung iba na kinakasal din, like mga celebrity kinakasal ng 24, 25. Huwag nyo ihalin tulad yung sarili nyo doon kasi yung panggastos nun, maraming nag-ambagan, mga mayayamang pamilya kasi yun. Di ba? Nag-ambagan yung chip-in sila doon. O sige, pamangkin, ako na yung bahala sa ano ninyo, sa catering ninyo. O si tita naman na mayaman din. Ako na bahala sa dress mo. Yung mga ganun. So, again, tignan ninyo yung mga ganong klaseng angulo. Wag lang basta kung ano yung nag-trending. Yun tayo. Hindi pwede. Tsaka, kadalasan babae lang naman eh. Babae lang naman yung nagiging issue dito eh. Actually, madaling magpakasal. Ako nga, bilang lalaki, gusto kong ikasal eh. Sa West lang pre. Mabilis lang yun. Wala kasi tayong talagang benefit kung bakit Gusto babae kong lang. ikasal, okay lang sa akin yung idea ng kasal, okay na okay siya. Ang problema kasi yung babae, kamusta ka ba? Pangkasalang ka ba? Diba? Putang ina mo. Putang ina mo eh. Hindi, ayoko na magsabi. Away to pag-uwi. Kayo, tuloy nyo. Away to pag-uwi. Hindi, tuloy nyo. Di nanonood ng... Tuloy nyo nga. Baka mga masabi ko eh. Kaya nga sabi ko yun yung mga requirement eh. Kung bakit lalaki ang maraming requirement sa babae. Kasi nga, alam natin na wala tayong benefit niyan eh. So, once na ma-checkan yung mga gusto mo, may kanya-kanya tayong... Ang sakit na no? Tangina nito. Pag pinakasalan daw, wala daw sila ma-benefit ang puta. Totoo naman eh. Pag tinanong ko nga yung babae, pre, ini-instigate nila ako sa away eh. O kahit yung mga naging chick ko dati, pag nagpaparinig ng ganyan, alam mo, ang ganda ng wedding, ganda ganyan. Alam mo, alatang parinig. Parang misa pagtitripan ko ng basag lang eh. Wala naman kasing benefit eh. Ano wala? Ganyan pares kayo meron dyan. Ito. Follow mo sa kanya kung ano. Wala. Nga. Tapos i-instigate niya sa away. Parang ipupush niya sa... Yun nga, yun yung gusto kong iklaro doon. Ina mo, di mo pala ako mahal. Oo, ganun. O kaya sasabihin niya na 80s kaya hata eh. Ito ang follow-up dyan, pre. Nagiging mainit din ngayon na babae na naman ang may gusto nitong putang inang kaganapan na to. Ikasal lang maaga, kasal, fantasy, fairy tale, kasal, pero hindi gagamitin ang apelido mo. Anong say mo doon? Feminist na naman. Feminist mindset na naman. Anong say mo doon, pre? Kung kakasal kami, tapos hindi niya gagamitin yung apelyido ko, wala namang kaso, wala namang problema. Okay, pero ang sumasalamin lang kasi doon na para bang hindi ako papasakop sa iyo. Parang ganoon yung dating doon. Hindi it's not about the last name. It's about parang pinapahiwatig doon sa ugali ng babae na yon na hindi ako nagpapasakop sa iyo. Tanggalin na natin yung last name. Wala akong pakialam diyan. Pero sinasampal ka niya sa mukha. Yun na na hindi ako Hagiwara, hindi ako ganyan. Hindi ako last name mo. Hindi ako Balonzo. Hindi ako De Guzman. Doon pa lang parang inaaway. Hindi na kayong isa. Yun na yun, bro. Isa na yun sign na gusto lang nung babae ng celebration. Ayaw niya talaga nung pinaka-meaning nung marriage. Yung core. Ano ba ayaw yun? talaga niya yun. Ano ba yung kasal? Ano bang sense nun? Gusto niya lang yung magandang benefit. Yung may celebration. Yun na yun. Validation. Congratulations. Ano lang yun, pre? 2 months lang masaya yung mga ganong klaseng babae. Ayaw nung apelido mo. Ayaw nung apelido mo. Kinasal yun. 2 months masaya yun. Mas matagal pa yung battle pass no? Oo. 2 months lang. Pagkatapos ng 2 months, wala na, puta. Wala lang yung battle pass. Sa akin, okay lang yun. Di gagamit na apelido ko as long as hindi magiging conjugal yung lahat. Diba? Putang iba mo kayo nagpakasal. Diba? Kalokohan na eh. Diba? Kalokohan na. Ang dami na iisip ng babae sa TikTok, no? Mag-engage na lang tayo sa Facebook, ganun lang.
Putang ina. Kahit ngayon, parang ayoko rin gawin eh. Hindi nga ako nagaganon sa Facebook. Married to. Hindi ako nagaganon to lang. Di ba? Kung marriage pala, yun lang. Hindi yun lang. Facebook na lang. Married to ano. Married to, yun na yun. Gusto mo lang, di ba, validation. Sana all. Kaso nga, nangyayari, mayat mayang nagiging single. Konting away, single. Yeah. Status. Tapos magto-thirst trap. Actually, maganda tong napili mong tanong, ano? Gusto ko rin pag-usapan to. Balik tayo dun sa core ng pinaka-question kanina na yung sa maagang kinakasal. Ako kasi, ako gusto ko kasi center ng relationship talaga, Panginoon, pare. Yeah, same. Ako rin. Kaya hindi ko kinokondena yung naman, kung 21, 22, legal age naman yung mga yan. Tapos kung sasabihin naman natin na wala pa silang pera, hindi natin masasagot kung ano bang mararating nila. Kasi kayo rin naman, ibabalik natin sa 21, 22, sino ba tayo? Diba? Wala tayong kung anong meron tayo ngayon nung balik na yon, nung time na yon. So, hindi natin ma-judge na ang daming ginagawa. Hindi natin ma-judge na ADHD talaga to eh. Gagawin na lang. Hindi makapokus eh. Binitawan ko. So, hindi natin ma-judge na wala agad silang mararating dahil maaga sila nagpakasal. Pwede kasi mag-work eh. Kasi nga, yung grandparents ko nga, may di ba, may lupa, may ano. Yeah. Ba't sila na-build nila? Maaga naman sila nagpakasal. Marami pa silang anak. Diba, nakapagpabahay sila. Na tayo nga, di ba, hirap ng ganun eh. Kasi mas nag-inflate na yung presyo ng bahay. So, going back, okay lang. Basta naniniwala yung relationship na nasa center nila si God, mas malaking chance mag-champion sila sa buhay. Oo. Kasi magaan yung pasok ng pera kapag naniniwala ka sa Panginoon eh. Saka may gabay lagi yung bawat kilos mo. Every challenges na dumadating sa buhay mo, you take it as a gift from God to be strong, di ba? Lalo. Pucha, hindi ka maliligaw sa life. Totoo. Sobrang laking bagay nun. So, magtatanong sila, gagaan buhay? Basta naniniwala sa Diyos, ultimo sa pera? Actually, yes. Yes. Kasi pag naniniwala ka kay God, alam mong God will provide. Ako nga may practice akong ginagawa mula nung pinapalalim ko yung relasyon ko sa Diyos. Yung yung 10%, yung 10% ng pumapasok na pera, tina-tithes and offering ko yun. Kahit yung pumasok na pera, parang pag kino-compute mo sa utak mo, parang kulang to. Tapos yung 10%, igaganon ko pa. Pero dahil naniniwala ako sa Diyos, magugulat ka, lumipas yung buwan sa ibang pamamaraan, hindi ka naman namatay sa gutom. God did. Diba? God yun. God did. Si DJ Khaled. Yeah. Ngayon, kung... You don't believe in us. Yeah. God did. God did. Actually, Another one. Magjowa kayo, mag-asawa kayo, gagaan lahat. Kasi tol, mas better yon kung pag-uusapan natin na hindi mapapakasalan ng babae up until 30, 28. Putya, mas lalo magiging loss yun. Tapos may beta male na sisibak doon, mabubuntis niya accidentally. Makakapanganak na naman ng Loser single mom household yung bata. 'Di ba? So saan tayo in majority? Mas greater loss sa atin yung sa bansa natin kapag puro ganun yung mangyayari. Totoo. Unlike mapapakasalan yung babae ng 22, 21. So every time na magkakaroon ng problema, nasa center na nila yung Panginoon. Plus, andyan pa yung mga parents nila para pag nag-away sila, uy, di ba? Marriage yan eh, di ba? Away mag-asawa, yan, wag niyong mas maraming benefit kaya talaga. Kung yung girl nga na yun talaga, yun nga yung gusto niya, maging center ng relationship natin si God, gustong-gusto kita, mahal kita, wala talagang problema yung pare, pag-aagawan pa ng mga lalaki yun. Actually, may mga ganun, yung matutuwid talaga na... na believer. Meron naman. Deep yung spirituality kay God. Tangina yun talaga, virgin yun. Walang mga, kahit nakalandian, putang ina, wala, bilang sa kamay. Hindi pa nila i-consider as landian yun kasi pag nakita mo, parang usap lang talaga. Dahil naniniwala sila sa Diyos, mas intact yung pagkatao nila, hindi fucked up. Correct. Trophy, golden. Di ba, babae sagad. So, hindi nakakapag-produce yun ng tulonggis na lalaki. I agree. Pag kasi yung tulonggis na lalaki, naniniwala ako, yung tulonggis na lalaki, magagamot siya ng ganong klaseng babae. Na kunyari, like for example, ako tulonggis ako. May babae. Pag hindi ako pumasa dito, malaki yung chance na parang galingan ko nga. Para lumevel ako sa kanya, para kibuin niya ako, parang ganon. Pero kung yung babae, tanga-tanga, hindi ganon kataas yung morality niya, pumatos basta-basta ng kagaya kong tulonggis lang,
Wala, makapag-produce kami ng fucked up aura nun. Wala, toxic relationship. Oo. Pre. Baksak sa toxic relationship. Ano ibig mo sabihin? Cause, ako, para sa akin, yung mga babae, malaking factor na kung bakit lulupit yung society ngayon, yung mga bagong milenyo ng lalaki. Kung silang mga babae, maniniwala sila sa Diyos. Ikikip intact nila yung pagkababae nila, hindi nila... Kasi sila mismo yung At is-shame ang mga sluts. Yeah. Actually, sa akin... I-shame lahat ng mga sluts, mga pokpok, mga walker. I-shame. Kasi ngayon, hindi na eh. Dahil ninonormalize nga nila ngayon, bro. Yeah. Oo. Thirst trap ang tawag nila. Tapos yung, parang pinipilit nila, yung thirst trap na yan eh, parang another category ng content creation. Talaga naman, nagkikreate ka ng content. Pero, abomination. pag gumawa ka ng ganyan na provocative na content, Degeneracy. what you expect? Ang ma-attract mo talaga, yung mga low IQ na lalaki na pag-judge ako lang ka lang. Diba? So, Don't i-shame expect. natin yan. Putang ina niya mga nagta-thirst trap eh. Para magbago sila. Ito ang pinagtatako sa mga nagtuthirst trap, ang mga putang ina. Yung sinusuot nyo dyan sa TikTok, lalabas ba kayo ng bahay ng suot yan? Hindi, di ba? Kasi nakakahiya. Tapos ina-upload mo dito, sumasayaw-sayaw ka pang putang ina ka. Shame Putang ina yan. mo, send ko sa papa mo yan, matutuwa ka ba? Hindi, di ba? Palakasin ng mga kalalakihan, i-shame ang mga pokpok, mag-repent kayo, magbago na kayo, magbalik loob kayo sa Panginoon. I-shame ang mga lalaki na nanonood ng babaeng patuwad-duwad. Isa rin yun. Yun. At, Support ang mga lalaki ganyan. i-shame din ang mga supot na lalaki Yeah. na panay bisyo, panay inom, panay yosi, Panay lolo. panay sugal, irresponsible, i-shame lahat yan. May good thing din sa pag-shame ng mga tao. Nagbabago sila. Yeah. Babadrip na naman sa'yo yan sa TikTok. Ano na naman yan? Shaming is ano? Sino yun nasa, parang nasa duyan, di ba? Yung ano yun, sinabi mo, bullying, ganun-ganun. Kasi strong word yung bullying eh. Shaming, kumbaga hindi natin gino-glorify. Yung wrongdoings yun, pre. Kailangan may sasawayin. Thirst trap, pagiging malaswa yun eh. Hindi yun godly na galaw ng isang babae. Ngayon, yung hindi godly na galaw ng isang babae, hindi rin siya nakakapag-create ng God-centered na lalaki. Ooh. Diba ngayon, babae ka na nagta-thirst trap, tapos nag-aanap ka ng lalaking re-respeto sa'yo, walang ganun. Wala. Yes, sir. Bakit siya, hindi ka nire-respeto niyan. Best foot forward lang yan hanggang sa maiyot ka niya. Pag naiyot ka niya, maniwala ka sa'yo, testing mo. Paiyot ka mamaya. Magiging cold yan na, stay cold. Gaganon-ganon na yan. Gaganon-ganon na yan. Wala na yan. Ano lang yan, siya kumbaga balat kayo ba hanggang maiyot ka lang. Kaya akala mo, nagtuthirst trap nga ako, nire-respect nga ako ni yan eh. Hindi ka nire-respect niya, maniwala ka sa'yo. Testing mo, bigyan mo lang, kahit isa lang. Paisahin mo lang yan. Tama. Gumagano na yun Stay cold. Gaganon na yan, kinagabi yan. So yun mga pare, no? Make sure lang, no? Yung usapang kasal kasi pare, that's parang endgame yan ng relationship. So malaking responsibilidad yan. So think about it before pasukin. Okay? Kung kaya, okay. At okay yung partner, walang pumipigil sa inyo dyan. Approve kami dyan, kaming tatlo. So as long as alam mong nasa safe ka na tao. Okay? Yeah. So kung gusto mo ng pangalawang tuloy sa buhay pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supo Social Club, we'll be right back. Pakasalan, yung mga pangkasalan, kantutin yung mga pakantot na nagtuthirst trap.